Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon sa Exodus chapter 14 verses 13 and 14. Exodus chapter 14 verses 13 to 14. Kung nakita na po natin, ay sabay-sabay po nating basahin. Exodus 14, 13 to 14 in 1, 2, 3. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. Pwede niyo po bang tignan yung katabi ninyo? Ngitian niyo po. Sige po, tingnan niyo po, ngitian niyo, sabihin niyo. Mata sa mata po, tingnan niyo, mata sa mata, sabihin niyo, Merry Christmas. Ganun. Ayan. Pakatulin po ng panahon. Parang kailan lang naghahanap po kayo ng isusuot niyo pamasko ngayon. October na, no? Wait lang po. Sila Moses po, at this point, ang context po ng pag-uusapan natin, sila Moses po ay galing po sila sa Egypt, di po ba? Nakaalis po sila, pinaalis na sila ng Pharaoh. Pero all throughout their journey, the Egyptians are on their tail. Hinahabol sila. Ngayon po, sukol na sila kasi meron pong dagat sa likod nila at kitang-kita nila yung pong mga Ehipto, mga taga-Ehipto na humahabol sa kanila. Alam niyo po nangyayari sa kanila? Nagsisisihan na sila. Nagkakainisan na po sila. Pansinin niyo po sa bahay, pagka meron ng due date tapos walang pambayad, nagkakasisihan na. Tama po ba? Huwag niyo po tignan, baka lagi mo sinisisi. Hindi, pero di po ba, pagka may takot sa puso, nagkakasisihan na. Nagkakainisan na. Kayo na yung nagkakagalit. Kayo po ba today, ano po ba yung struggle natin today? What are the things that make us uncomfortable today? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Minsan, pangiti-ngiti lang po yan. Sige po, tingnan niyo. Yan. Pangiti-ngiti lang yan. Pero ang totoo niyan, di pa naliligo yan. Hindi, joke lang po. Ang totoo niyan, may pasan-pasan po yan na mabigat. What do we do during the times of struggle? What do we do in times of fear? What do we do pagka po kita mo na, right in front of you, meron talagang problema? Ang maganda po, ang mas masarap na itanong, what would God do in this season of our lives? Ngayon po pag-usapan natin is fighting our fears. What would God do in these challenging times? Manalangin po tayo saglit. Panginoon, marami pong salamat sa umaga po nito. Ang panalangin namin, hingahan mo po ng buhay, Panginoon, lahat po ng salita na amin pong maririnig ngayon pong umaga nito. Masalo lang namin yung mga bagay na gusto mo pong masalo namin so that we can use it, Panginoon, sa paglakad sa harapan mo. Panginoon, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. May ilang bagay lang po tayong pag-uusapan that God told the Israelites through Moses po, no? Una po, yung pamamanikan niya, yung the persuasion na sinabi niya po doon sa mga Israelita. Through Moses po, ang sabi po sa verse 13, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Sabi po ng Lord sa kanila, do not be afraid. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Huwag kang matakot.
Alam niyo po, yung pong naka-trigger ng takot nila is very real, very tangible. Okay po? Tangible po, di ba sa elementary, sa science, di ba? Ano yung tangible? Yung nahawakan, naamoy, nakikita, nadidinig, nalalasahan. That's tangible. Tapos sabihin sa kanila ng Panginoon through Moses, do not be afraid. Relax ka lang. Stay calm. Bakit po natin kailangan i-note yun na yung fear nila, yung cause of fear nila is tangible? Kasi po ganito, may mga tao po matatakutin. Tama po ba? Pag tinawag mo pa lang, bakit ano nangyari? Hindi, tatanong ko lang saan mo sinilong yung damit ko. Wala namang pinanggagalingan yung takot, matatakotin. Di po ba may kakilala kayong matanda na takot pa rin mag-isa, mag-CR sa gabi? Yung pag pinatay yung ilaw, 1, 2, diba pag patay ng ilaw, may mga bagay po that we are afraid of, wala namang basis. Intangible things. Pwede rin namang yung fear natin galing sa fake news. Noong nakaraan po, sa isang GC na kasali po ako, may nag-forward po ng isang letter, memo, galing daw po sa water district. Mawawalan daw po ng tubig sa loob ng 20 oras. Mag-ipon na kayo, ganyan, mahirap. So parang natatakot na yung mga kasama namin sa GC. Naku, paano yung mga bata? Paano papaliguan to? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? 20 oras, walang tubig. Natakot na. Nangyayari po ba? Hindi. Kaya po wag po kayo magpapaniwala sa mga ganun, mga memo-memo. May police daw po, may operation ganito, wag lalabas. Pero na-stir up na yung fear sa loob natin. Pero may mga bagay po na totoong tangible talaga, kitang-kita mo yung danger, kaya matatakot ka talaga. Naalala niyo po yung bahaan itong dulo po ng July? Naalala niyo po yun? Yung mataas kami, hindi kami naka-attend po. Talagang lubog po sa amin. Saturday night nga ba yun? Paglabas ko po, kasi usually po, sinisecure ko po yung tindahan namin doon sa Panginay. Tapos, siyempre, yung mga sasakyan po, tinitignan ko. Hindi po, Paglabas ko pong ganun sa pinto namin, meron pong ahas, ganito kahaba. Lumalangoy doon sa tubig. Chat kagad ako sa GC namin sa pamilya. Wala mo ng may ahas ako nakita. Umakyat doon sa gulong ng Innova ni Jaisel. Hulaan niyo po, sino yung matapang na lumusong sa tubig? Wala. Bakit? May real threat, tangible, kita mo. Tapos madilim pa. Sino naman yung maglalakas loob nun? Abay, hindi ako. May mga bagay po na talagang matatakot ka. Totoo naman po talaga. Tulad po nitong mga Israelita, sa likod nila dagat, sa harap nila, mga taong gusto silang hulihin or patayin. In this pressing moment, ano yung pamanhikan sa kanila ng Lord? Do not be afraid. Ano man po yung pinanggagalingan ng takot ninyo, tangible or not, tignan niyo po yung katabi niyo. Huwag kang matatakot. Huwag kang masyadong matatakotin. Ito pong mga Israelita, dahil sa panic nila, nagsisya na sila, nagagalit na sila, nag-overthink na sila. Ang malupit po doon, alam naman nila nag-overthink sila, kaya nag-overthink sila sa overthinking nila. Parang,
And they wanted to quit. Pansinin niyo po, pag binasa natin yung pong mga talata po before this, sabi niya, Moses, buti pa dun sa Egypt, may ganito, may ganyan. Kulang ba yung lupa doon para doon kami ilibing? Dapat dito pa? Pag tiningnan niyo po yung tema nung sinasabi nila, they wanted to quit the journey. Una po, yung persuasion ng Lord is for them to stay calm. Kalmado lang. Chill lang. Kapag po natatakot kayo, turuan ko po kaya, pag natatakot po kayo, ganito po. Pero na lang po, pag mababangga kayo, wag niyong gagawin. Pag may pabanggasan niyo, ilag muna kayo. Pero pag takot po kayo, ganito. Inhale. Sige po, inhale. Exhale. Di pa makuha. Ito po yung second sa Wim Hof. Inhale. Tapos isa pang inhale. Yung madidinig niyo talagang pumasok sa ilong. Tapos saka niyo exhale, dahan-dahan. Ano po nangyayari pag natataranta po tayo, pag natatakot tayo, pag kinakain tayo ng takot? Tingnan niyo po ito. Sige. Pag natatakot tayo, it weakens our physical bodies. Tama po ba? Yung mga matatakotin, madaling magkasakit. Yung mga nervyoso, madalas iniilawan na ng matagal. Ganun. Ano pa po? Pag kinain tayo ng takot, it steals our joy. Imbis na nandun ka sa moment, imbis na nandun ka sa present, ang iniintindi mo, paano yung sinampay mo, paano yung plancha, nahugot mo ba? O kaya, paano kaya yung ano ko? When we are in fear, living in fear, it destroys our ability to do things we need to do. Wala ka nang magawa. Naalala ko po noon, umiinom lang naman po ako tubig, pero hindi ko alam talaga ba't ako nabilaukan sa tubig. Tapos buhay pa po si mama, Chan! 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 Paatras siya ng paatras, ang layo ng narating ni mama. Pero wala pong tulong nagawa sa akin nun. Di po ba, pag natakot ka, hindi mo magagawa lalo yung dapat mong gawin. Imbis na makasunod ka sa pinapagawa ng Lord, imbis na maalagaan mo yung pamilya mo, wala. Bakit? Kinain ka ng takot. We can no longer think rationally. Kasi nga, takot ka na, hindi ka makapag-isip ng tama. Kung ano yung mahawakan mo, yun na lang. Kung ano yung masabi mo, yun na lang. Hindi ka na nakakapag-isip. When we are eaten by our fears, we overlook God's truth and promises. Nakakalimutan natin na may Diyos tayong nangako. May Diyos tayo na kayang gumalaw. Ano pa po? Napupundok tayo sa paglago nating spiritual. Dahil lagi kang takot. Di ka makahakbang sa pananampalataya. Tapos po, this fear separates us from God. Sabi po ng isang pastor, fear is actually a faith in the devil. Yung takot daw po ay pananampalataya mo na may magagawa ang kaaway laban sa iyo. Bigat po, no? Yung daw takot, pananampalataya mo din yun, na mas malakas yung dyablo kaysa sa Panginoon natin. My dear friends, church, stop living in fear. Alam niyo po, pag natakot tayo, wala naman po yan nagagawa eh. Hindi nga nakakasagot ng problema yan eh. Nadadagdagan pa nga po eh.
So stay calm. Ano po sinabi ni Moses nung ayan na, dinig na nila? Huwag kayong matakot. Stay calm. Pangalawa po, stand firm. Ito pong nasa picture na to, si Stefan Kong. Alam niyo po, karera, di ba? Tatratan. Nasa peloton sila. Tapos nasanggi yung ano niya, yung gulong sa likod. Pakatutulin po nila. Tumatakbo ng 70, 80 kilometers per hour. Isipin nyo po, motor, di ba, 70 ka, tapos babangga ka sa pader. Ito po, gabula na sila, sprint. Tapos biglang may nakaklip dun sa, ano niya, gulong sa likod. Semplang. Basag helmet, basag yung shades niya, duguan siya. Pero alam niyo po ginawa niya? Binitbit niya yung bike niyang sira, dire-diretso siya hanggang makarating siya dun sa team car nila, nakakuha siya ng isa pang bike, takbo ulit siya, nakaabot po siya sa 11th place. He stood firm dun sa goal. What is the goal? To win, to finish the race well. Standing firm po means different sa iba-ibang mga tao, sa iba-ibang mga context. Sa context po ng mga Israelita, it is to stand firm in the promise of God at sumunod sila kung saan sila dinadala ni Moses. Question po. Saan po ba nililid ni Moses yung mga Israelita? Papunta pong? Ulit po Saan po inaakay ni Moses ang mga Israelita? Papuntang? Mahina. Papunta po saan? Promised land, sa lupang pangako? Mali. Opo. Exodus 5:1. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go so that they may hold a festival to me so that they may praise me in the wilderness." Ba't ganun? Di ba dapat papuntang lupang pangako? Bakit ang sinasabi ni Moses sa wilderness muna? Tingnan niyo po yung process. God is using Moses to lead the people into a process. Matututo na silang sumamba sa Panginoon doon pa lang sa hardships. Doon pa lang sa disyerto, doon pa lang sa ilang, tinuturuan na silang alisin yung Egypt sa puso nila. Inaalis na yung mga nakagawa nila for 400 years. Hindi muna doon sa lupang pangako, kasi kung galing po from Egypt, papunta sa lupang pangako, yung lupang pangako gagawin lang nilang mini Egypt. Pag tayo po, hindi pa tayo sanay humawak ng lupang pangako natin. Pag binigay sa atin yung lupang pangako sa atin, nang hindi pa tayo handa, gagawin lang natin yung ginagawa natin ngayon doon. Pag hindi ka pa sanay magtiklop ng maayos yung mga damit, hindi ka pa sanay magwalis-walis sa maliit na bahay, pag nagkaroon ka ng malaking bahay, ay, tambakan. Kasi bakit hindi ka nasanay? And God is leading them to remove the past. Standing firm means, sa mga Israelita po, sa context nila, manindigan sila dun sa pangako na may gagawin ng Panginoon. Na yung proseso ng Lord tama. Standing firm holds different meaning sa different context. Kay Joshua po, di po ba? Ano yung kay Joshua? Standing firm niya, nandun siya sa gitna. Si Moses po, nasa Mount Sinai. Tapos yung sila Aaron, tsaka ibang tao, nandoon, nagpa-party-party. Ang standing firm ni Joshua, manatili dun sa gitna.
It, sometimes po, ang standing firm is for you to move forward. Sometimes it's hold your ground. Sometimes standing firm is to go back. Standing firm is not about your location. Standing firm is about standing firm at nakakapit ka dun sa pangako at panuto ng Panginoon. Saan man yon at ano man yon, susundin mo. Alam ko po, may diskarte tayo pare-parehas. Pero doon papasok yung pananampalataya natin. Ano man yung paggawa ng Lord, doon ako. Standing firm. Yun po yung pamanhikan ng Lord sa kanila. Pansinin niyo po, walang puwersahan eh. Pero talagang paanyaya lang po ng Panginoon. Even in the toughest of times, even the scary situation, walang pilitan sa Panginoon. Sabi ng Lord sa kanila, do not be afraid. Stay calm and stand firm. Pangalawa po, mayroon pong pangakong kasama yung sinabi ng Panginoon. The Egyptians you see today, you will never see again. And the Lord will fight for you. Narinig nyo na po yung red car theory. Ayan. Sino po dito yung nagmamaneho papunta dito sa church? Motor po o bisikleta o kotse? Sino po yung mga nagmaneho papunta dito? Ayan. Sige. Si Kuya Jeff. Kuya Jeff, papunta dito, nakailang po lang kotse nakita mo? Pa? Wala daw. Sure ka bang wala kang nakita? Paano po kung sasabihin ko kay Kuya Jeff, bibigyan kita 1,000 kada coaching makikita mo mula Santa Ana hanggang dito. Anong gagawin mo, Kuya Jeff? Palagay ko po ang gagawin ni Kuya Jeff, lahat ng makita niya, susulat yung plate number. Pipicturan. Pagka hindi niya magagawa, nagmamanaw siya, Brinda, bilisan mo, kunan mo. Nanay ko na mo. Abay, 1,000 po yung kada po lang kotse. Lahat po tayo, di ba? Pag merong incentive, papansinin natin lahat ng pulang kotse. Kung wala, pakialam ko kung may pula dyan. Marami din sa atin, we don't appreciate God's blessings because we don't recognize it. Feeling natin, talaga naman darating yan eh. Kasi naman nagpakahirap ako eh. Pero alam niyo po ang ginawa din ni Moses, tinuruan din niya. Through yung pong promise ng Lord, nireveal niya din talaga sa mga Israelita. They become cognizant na may magagawa ang Panginoon in this moment. And so that pag nakita nilang nangyari yon, mapapapuri sila sa Panginoon. Ano po yung promise ng Lord sa kanila? Deliverance. The Egyptians you see today, you will never see again. Yung mga taong kinakatakutan nyo, hindi nyo na makikita. Isipin nyo po, yung mga bagay na kinakatakutan nyo, yung pinapangamba nyo, hindi na darating. Tama po ba? Tignan nyo nga po, ano kaya mangyayari kung gano'n yung pinangako sa atin ng Lord, di po ba? Ito pong promise na to sa kanila, it was held very literally. Kasi po bakit? Ang ginawa ng Lord sa kanila, doon sa mga Egyptians, inilibing talaga. Pero ano pong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito para sa atin, yung deliverance na to? Yung promise po ng deliverance ng Lord, the Egyptians you see today, you will never see again. It's, in context po, God is giving us an option.
God is providing you an option, an alternative to what you are used to. Sanay po sila sa threat ng Egypt, pero ang sabihin ng Lord sa kanila, darating yung pagkakataon, hindi na kayo mamumuhay ng takot sa ilalim ng mga Ehipto, mga taga-Ehipto. You have now a choice to live your life. Ganon din naman po yung ginawa ng Lord sa krus. He has given us the option kung pipiliin natin yung buhay o kamatayan. If you stay in your spot, if you choose your old ways, wala, sure ang death natin. Pero pag pinili natin yung option ni Lord, sure ang buhay. Pero, it requires submission. Susunod ka sa Kanya. Tingnan nyo nga po yung katabi niya. Ikaw, gusto mo bang makalaya? Di po ba? The bondage of slavery, the bondage of sin, hindi mo na makikita yun. Yun yung promise ng Lord. If you so choose me, sabi ng Panginoon. If you so choose to obey me, yun ang mahirap. Susunod ka ba? Magsusuko ka ba ng buhay? Ano po yung promise? Deliverance. Pangalawa po, that we have this defender. And God will fight for you. Tingnan niyo po yung verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Pwede po ba natin sabihin yun? The Lord will fight for me. Walang dating sa inyo. Sabi po, may pananampalataya. The Lord will fight for me. The Lord will fight for my family. Explain pa po ba natin? Di ba? Parang, yun na yun eh. Alam ko po, kaya nyo naman lumaban. Di ba? Kung sagot-sagutin nyo nga nanay nyo, palaban talaga eh. Di ba? De, pero po, iba pag ang Lord ang nagtanggol sa inyo. Tama po ba? Pero balansehin po natin, balansehin natin. In this case po, literal na ang Lord yung pong naglibing at nagbaon doon sa mga Egyptians. Pero tignan din po natin yung buong context ng Bible. May mga pagkakataon po that God gave the strength kay Joshua to fight against the Amalekites. Yung laban, hindi inalis ng Lord. Yung kalaban, hindi inalis ng Lord. Anong ginawa ng Lord? Pinalakas sila Joshua. Pag nakataas yung kamay ni Moses, panalo. Si David po, nung kalaban niya na si Goliath, pinaliit ba ng Lord si Goliath? Meron bang kidlat na tumama kay Goliath? Di po, wala. Ang meron, lakas at proteksyon na binigay kay David. Alam niyo po, marami tayong pinagpe-pray. Yung iba po sa inyo, maaaring nagpe-pray po for healing. Totoo po yan. God can heal you instantly and miraculously. Pero alam niyo po, Lord din ang magpapagaling sa inyo. Pwede po sa pamamagitan ng mga doktor na gagamitin niya at yung mga gamot na nireseta po sa atin. Pero ang bottom line po, Diyos pa rin ang nagpagaling sa atin. Diyos pa rin ang lalaban po para sa atin. Gagamitin niya lang yung nasa paligid natin. God can bless you miraculously, but God can also bless you through your work. Okay po? He can use alam mo yung mga kakaibang mga bagay, mga extraordinary things to bless us, pwede niya rin gamitin yung mga pangkaraniwan nating nakikita. Pero ang bottom line po, Diyos pa rin ang magtatanggol sa atin. God will still fight for us. God will still
heal us. God would still provide for us. God would do it. Gagamitin niya lang po tayo. Alam niyo po yung deliverance ng Lord, pag binasa niyo po yung verse 14, yung pong pag-iingat niya at paglaban niya sa mga ito, is somewhat conditional. Ang tanong po doon, will you stand firm? Sabi po niya, di ba, the Egyptians, in verse 13, the Egyptians you see today, you will no longer see them. And God will fight for you. You need only to be still. Ngayon pong umaga na to, as we end, ano po ba yung mga struggle natin? Ano po ba yung nakakapagbigay ng pangamba sa puso niyo? Ano po ba yung hindi po magpatulog sa inyo sa gabi? Ano po ba? Ganda po ng promise ng Lord sa atin. Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. Ngayon po, pwede kang palayain ng Lord sa mga bagay na pinapangambahan mo. Today, pwede ka pong lumaya. Today, ngayon, pwede kang makalaya.